there. Nasa isang bar siya kasama nito. Niyaya niya ito pumunta roon ng gabing iyon. Do you love her? Tanong niya kay Tom. Who? Chloe? Tanong nito na ibaba ang hawak na baso sa bar counter. Bakit? May iba ka pa bang girlfriend? Tumawa ito. Of course, I love her. What do you love about her? Hindi siyang uminom ng whiskey. She's fun to be with. She's very sweet and thoughtful, and most of all, she's a virgin. Muntik na niyang maibuga ang iniinom na alak dahil sa sinabi nito. What? Hindi ka makapaniwala, ano? She's 25 and she's a virgin. Mahirap na makatagpo ng ganon sa panahon ito. How did you know she's a virgin? Nakakumot noong tanong niya. I'm her first boyfriend. Proud na sabi nito. So naturally, virgin pa siya, di ba? Uminom uli siya ng alak. Hindi niya kailangan pang itanong kung bakit or minabalita na si mga ito. Obviously, ay wala pa. Dahil kung meron na, ay hindi ito sasabihin na virgin pa ang mobile nito. She refused to sleep with me when I tried to. Hindi pa raw siya handa. Maya-maya, sabi nito. Pinigilan niya ang mapangiti. Parang alam niya kung bakit hindi pumayag si Chloe sa gusto nito. So conservative pala siya. Ganun na nga. Maswerte ka sa kanya. Humiti ito. I bet I am. Nakipagkita si Chloe kay Rowan sa isang restaurant ng hapong iyon dahil kailangan niya makipag-usap. Pinakialaman niya ang cellphone nito upang malaman niya ang numero ng cellphone number ni Rowan. Tinawagan niya ito para makipagkita dito. So what are we going to do? Are we going to reminisce about the past? Ano yung tanong ito? Gusto ko makiusap sa iyo na sana huwag mo sabihin kay Tom ang nangyari sa atin noon. Hindi mo naman siguro gustuhin na magkaroon ng rift ang samahan niyo. Baka makapekto rin yun sa relasyon niyo ni Tara kung nalaman nito ang tukol doon. Ngumiti ito. Pwede ko naman sabihin kay Tom na hindi ko sinasabi na ako ang lalaking involved. Kaya walang magiging epekto sa samahan namin ni Tom at sa relasyon namin ni Tara kung lalabas mo ng sikreto mo. Well, unless ikaw ang mag-booking identity ko, which I know you did there too. Nagtagi sa mga meeting niya. Napakasama mo talaga. Salot ka talaga sa buhay ko. Ano bang klaseng halimaw ka? Sinira mo noon ang chance ako na mapalapit kay Hero. At pagkatapos ngayon, sisirain mo pa rin pati. But don't worry, hindi ko sasabihin ang sikreto natin. Nakangising ko ito sa sinabi niya. Bahagya siyang napahiya. Kinalma niya ang sarili. Mabuti naman kung ganon. Sa isang kondisyon, napatingin siya rito. Sinasabi na nga ba niya at hindi pwedeng hindi ito ihihirit. Ano? Be nice to me. Kumunot ang noon niya. I don't want to see you scrolling at me. Huwag mo kong tataraya. Dapat palagi ka nakasmile kapag nakikita mo ako. Pagpapatuloy nito. Muntik na siyang mapailap sa sinabi nito. Pero may magagawa pa siya. Kung sa bagay, ayaw naman niya ng away. Lalo pa at posibleng maging magkapamilya sila balang araw. Dapat lang siguro na kung ano man ang galit niya rito ay kim na lang niya. Fine, I will be nice to you. Basta huwag mo lang sasabihin kay Tom ang sikreto natin. Dinampot niya ang bag. Iyon lang ang sadya ko sa iyo. Sige, salamat sa oras mo. Ako magtatayo na siya nang pigilan siya nito. Wait, pinapunta mo ako dito para nasa isang 3-minute talk. Pwede namang sinabi mo na lang yun na tumawag ka. Gusto kong personal na makausap ka dahil hindi basta-basta ang bagay nito. I'm going. Akmang aalis na siya nang pigilan uli siya nito. Teka muna, let's eat first. Sayang naman ang inupo natin dito. Don't worry, it's my treat. Tumawag ito ng waiter. Tumayo na siya. Marami pa akong gaga. Kapag hindi ka kumain kasama ako, sasabihin ko kay Tom ang tukol sa sikreto mo. Tinignan niya ito ng matabi. Kasasabi mo lang hindi mo sasabihin kay Tom ang tukol doon. Kasasabi ko lang din na maging nice ka sa akin para hindi ko sabihin kay Tom ang sikreto mo. Bumubo siya ng hangin sa sobrang frustration. Naghihimutok pa rin sa inis na bumalik siya sa upuan niya. He smiled triumphantly.
Binalingan niya ang waiters na lumapit. Umorder ito ng pagkain. Nagtanong niya siya kung anong gusto niyang pagkain, sinabi niyang bahala na ito dahil wala siyang ganang mamili ng pagkain. Nang makaalis ang waiter, nagsalita ulit ito. So, you are a virgin, ha? Diniinan niya salitang R. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ito. How dare him talk about her virginity? Tom told me that you are a virgin. Sinabi niya sa iyo yan, hindi makapaniwala ang tanong niya. Yeah, but don't blame me. Nakainom lang siguro siya kaya nasabi yun. Hindi naman talaga siya nagsasabi ng mga ganong bagay sa akin. I thought you're a virgin dahil siya ang first boyfriend mo. Hindi agad siya nakapagsalita. Well, ikukonsider pa rin akong virgin dahil wala akong maalala sa nangyari sa akin, kaya inosente pa rin ako. Ngumiti ito. May naglalaro ng ngumiti sa mga lalo. Gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang mga nangyari ng gabi niyon? O mas gusto mo na ang reenactment? Naikiyom niya ang mga kamay. Abot-abot ang pagpipigil niyang pagkapuin ng kamao niya sa gwapong mukha nito. No thanks, nakaismid na sabi niya. Maya-maya ay sumeryoso ito. I understand what you're going through, Chloe. Hindi mo masabi na hindi ka na inosente dahil alam mo, hindi ka pa nagka-boyfriend before mo. It was awkward. Naiintindihan mo naman pala, so bakit kailangan mo pa akong inisin? Ngumiti uli ito. Lalo ka kasing gumaganda kapag naiinis ka eh. Nakangiting sabi ito habang nakatitig sa kanya. Kunwari ay inirapan niya ito para mapagtakpan ng biglang pag-iinit ng mga pisngi niya sa sinabi nito. So what are you going to do about it? Muling tanong ito. Wala ka nang pakialam doon. Sumundan ito sa backrest ng Celia at umalikit. Pwede kitang tulungan kung gusto mo. Tulong? Ikaw? She snorted sarcastically. Disgrasya, pwede mo pang ibigay sa akin. Pero tulong? Malabo. Paano ako magbibigyan ng tulong ng isang taong dahilan kung bakit ako namumblema ngayon? Bakit ba sa akin mo ibinubunto ng lahat ng sisi? Samantalang kung hindi ka lumapit at inakit ako, hindi naman mangyayari yun. Yes, I admit, I have my share of the fault. But I'm just a guy, Chloe, a drunk guy. Mahinang depensa ko nung mga time mo nun. I didn't even know you were innocent and that it was so you to begin with. You are such a big disaster in my life, Rowan. Please stay away from me as much as possible. Ayokong madagdagan ang problema ko. Hindi na alam kung lungkot ang biglang nagdaan sa mga mata nito. Iglat kasi nawala yun at naging blanco na ang expression nito. Pero wala kang magagawa. Whether you like it or not, we're connected. You're going to see this face every now and then. Magsasalita pa sana siya, ngunit dumating na ang order nila. Wala siyang gana pero pinilit na kumain na lang kaysa makapag-usap dito. Can we be friends, Chloe? Maya-maya itanong ito. Nasulya pa niya ito yung napakungot mo siya. Tila nakikiusap ang mga mata nito. Pero hindi siya magpapadala sa nakikita niya. Malamang na dinadramahan naman siya nito. Nagpapatawa ka ba? Siguro pwede kang maging kaibigan ni Bin Laden. Pero ikaw, posible. Ganun ba talaga ako kahit? Ganun na nga. At huwag mo kong kausapin habang kumakain ako, sabi niya at pinagpatuloy ng pagkain. Hindi na lang niya pinansin ang hantarang panonood nito sa pagkain niya. Are you ready? Susunduin kita. Nakagat ni Chloe ang ibabang labi. Tom, something came up. Hindi ako makakasama sa iyo ngayon, anya sa lobis pagdali niya. Yun ang araw na nakatakda sana silang pumunta sa Surigao para sa birthday ng mother nito at wedding anniversary ng parents nito. Why? Katatawag lang ng Mang Berna. Anya na ang tinutukoy ang finance director nila. Kailangan nung pumasok ngayon dahil nagkaproblema sa payroll. What? Hindi ko nga maintindihan. Ang alam ko, okay na lahat na i-check ko kahapon. May mali raw sa printing ng checks at kailangan kong ayusin yun. Pumalatak ito mula sa kabilang linya. I'm sorry, honey. Pwede bang bukas na lang tayo? Hindi pwede, Chloe. Putol ito sa sinabi niya. Alam mo, pwede naman ko ngayon. Alam ko, pero hindi ko pwede pabayaan ang trabaho ko. Saglit na tahimik ito.
Ganito na lang. Kami na lang ni Tara ang pupunta sa Pilar ngayon. We couldn't miss our mom's birthday. You know. Sumabay ka na lang kay Ruan bukas. Bukas din siya pupunta. Ha? Akala ka ba may pupunta si Ruan? Pupunta raw siya pero bukas pa dahil kailangan pa raw natapusin yung trabaho niya bago siya umalis. It'd been more there 2 months ago kaya alam niya ang papunta ron. Sumabay ka na lang sa kanya. Gusto sana na tumagin ulit. Baka mag-isip ulit ito kung ano. Nagkataon siyang sumabay kay Ruan. Hindi ba? Madali lang naman ang travel via air patungo sa Cerro del Norte. Saglit lang silang magkakasolo ni Ruan. Pinaglamas na ni Chloe ang tanawin sa ibaba mula sa bintana ng eroplano. Hey, baka makasnap na ka niya sa ginagawa mo. Kanina ka pa nakabaling siya na, sabi ni Ruan. Katabi niya ito sa eroplano patungo sa Surigao City. Sinadya niya ang iba na sa labas ng bintana ang paningin dahil alam niya maaasar lang siya rito kapag nag-usap sila. I like to watch the view below. That talk to me? Buti alam mo, mahinang sabi niya. Didn't I tell you to be nice to me? Talk to me. Huwag mo akong pagmukhang nag-monolog dito. Napilitan siyang balingan ito. Ano naman ang pag-uusapan natin? Let's talk about the past. Ilyo ang ngiting sumilan sa mga labi nito. Tinignan niya ito ng masama. I don't like the topic. Marahal nito tumawa. Then let's talk about you and Tom. Is your relationship serious? Ano ba aking tanong yan? Sa tingin mo ba nagluloko na kami? Hindi naman, naninigurado lang. At bakit mo naman kailangan siguraduhin? Hindi mo katulad si Tom. Hindi siya playboy. Kaya niya magseryoso ng babae. Hindi siya ang tipo na lalaki na makikipagrelasyon lang dahil sa sex. Hindi naman talaga kasama ang tingin mo sa akin. Sa tingin mo ba na nakikipagrelasyon lang ako dahil sa sex? Bakit? Hindi ba? Makataas ang isang pilay ng tanong ito. Hindi mo ko kilala, Chloe. Kilalanin mo muna ako bago ka magsalita ng ganyan sa akin. Hindi ko na kailangan kilalanin ka, Ruan. You are rather transparent. I'm actually a very sweet and caring person. Lalo umangat ang isang pilay niya. Ikaw, sweet and caring, she laughed. Funny, hindi bagay sa'yo. Kung pumayag ka lang sana noon na maging girlfriend ka, malalaman mo totoo ang sinasabi ko. Tama na ang bad experience ko sa'yo ng gawin yun sa party ng kapatid ni Hero. Kung pumayag akong maging girlfriend mo, malamang nadagdagan pa ang galit ko sa'yo. Bad experience? Ngunit ito. I don't think so. Considering how you known and pleasure that night, I don't think that was a bad experience for you at all. Napasinghap siya sa sinabi nito, kasabay ng pag-iinit ang mga pisngi niya. You jerk! Humingi siya na malalim para kalmahin ang sarili. Bumalik ulit siya sa bintana upang hindi nito makita kanyang mukha. Sayang nga lang wala akong maalala sa mga nangyari ng gabi niyo, sabi pa nito. Sunod niya pa na ito. On the contrary, I'm glad I do not remember anything. Pagkalay na sabi niya. What happened that night was wonderful. Mahinang wika nito parang sarili lang kinakausap. Pumanin siya dito. Walang paninigyo sa expression ng mukha nito. He was looking at her as if he was longing for something. Agad na iniwas na ang tingin at ibinalik ang pansin sa bintana. Bakit ganun ito makatingin? At bakit ganun ito magsalita? Nakaramdam siya ng matinding pagkailang. Nagpasalamat siya ng lihim ng may lumapit ng flight attendant at tinalok sila ng magbabasa. Kumuha siya ng Cosmopolitan magazine at kunwaring kagalas sa pagbabasa kahit wala naman ang attitude doon. Naglakbay ang isip niya sa gabing sinabi ni Ruan ng wonderful. At totoo ay may naalala siyang ilang malabang eksenang gawin iyon. Binablock lang niya sa kanyang sistema. She remembered being enclosed inside a pair of arms, a pair of lips, kissing her so passionately, hands touching and caressing her body. Naalala rin niya nung nagkat siya ni Luan sa harapan ng Hero. Hindi man niya gustong eh. Nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, no? Ang kininito ang mga labi niya. Saglit lang ang halik niya pero nagawa niyang bulabugin sa sistema niya. Ganun din kaya nararamdaman niya na may mangyari sa kanila.
Teka nga, Chloe, bakit may isip yun? Tanong niya sa isip. That article looks interesting. Natigil siya sa pag-iisip at tinignan ang pahinga kanina pa niya kunwari binabasa. Ganun na lang ang panlalaki ng mata niya na mabasa ang tinutukoy na article. Tungkol pala yun sa sex for first timers. Mabilis na isinara ang magazine. Gusto niyang sabihin dito na hindi naman niya binabasa at tinititigan lang ito. Ngunit magmumukha siyang tanga kapag ginawa niya yun. Why did you stop reading? Nahihiya ka pa? It's okay, Chloe. You're already 25. You are very much allowed to read stuff like that. Besides, you had your first time years ago. Nakakasing sabi ni Ruan. Tumaas ba ang titig niya sa inis? Stop it. If you keep on mentioning about the past every time you talk, hindi na kita kakausapin. Alright, I was just teasing you. Masyado ka kasi pikon. Muli siya dumungaw sa bintana. Let's be friends, Chloe. I'm serious about being friends with you. Promise, kapag naging magkaibigan tayo, hindi na kita aasarin. Binalingan ulit niya ito. Talagang ayaw nitong tumigil sa pag-ibig. Alam mo bang posibleng maging magkaibigan tayo? Considering the past, kaya huwag mo nang ipagpilitan na maging magkaibigan tayo. We can only be civil to each other. Did you really hate me that much? Wala ba kang pwedeng gawin para maging okay tayo? Umilig siya. Hindi talaga tayo pwedeng maging magkaibigan. Tumahimik na ito pagkatapos. Hindi siya nagpasalamat dahil hindi niya siya kinulit pa ito. Ngunit hindi niyang pinagkakamat para nahimik.